Warning! Bitag Live Primetime is a social media production that caters to mature audiences. It is a no-holds-barred expression of views and opinion of the investigative journalist and host Ben Tulfo, intended for Filipino viewers worldwide. Discussions may contain language and humor that may be inappropriate for some sensitive viewers. If you do not approve of the above, please do not watch our video. Should you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' maturity is advised. Alam niyo mga boss, ako ho'y naniniwala na diplomasya pa rin ang susi ho dito ho sa sigalot ho natin na medyo nagbigay na ho ng magandang desisyon pabor ho sa atin ng United Nations Convention of the Laws of the Sea. Nanindigan pa rin ho ang bansang China. Ano hong sinasabi ng bansang China mga boss? Hindi nila susundin ang desisyon ng United Nations Convention on the Law of the Sea. And maaari daw nilang isagawa ang air defense, identification zone sa West Philippine Sea, sakaling may banta na paalisin sila sa lugar. Kung di ba naman mga kengkoy kungat at kulokoy na to, sino ba naman ang magbabanta sa inyo? Ang liit-liit ng Pinas. Talagang, alam niyo mga bossing, kahiyaan na ho to Kahiyaan na lang ho to. Face-saving kung sa salitang English. Di ba? Siguro, kumbaga, parang sampal na rin ho sa China. Etong pag-angkin ho nila sa West Philippine Sea na kinondena ng United Nations Convention of the Law of the Sea na pumabor ho sa Pinas. Ngayon, hindi ho natin sila masisisi. Nga naman, parang pagkondena na ho to sa kanila nung hong bansang medyo ito na may respetableng bansa, naniniwala ho sa sinasabing salitang respeto kasi may mga batayan hong batas na sinusunod ang bansa sa bansa. May batas ho sa batas ng Diyos, batas ng tao, batas sa gobyerno, at batas ho ng bansa sa bansa. Dito ho sa pag-angkin ho nila, malaki pa rin ho talaga ang susi ho ng diplomasya. Tayo ho kasi dehado rito sa parting to. Naturalmente, malaki ho itong mga bulit manduduro ho itong mga Chino. Natural, magpapakita ho sila ng medyo astig pa rin kahit na kinundina na sila. Kahit na, kumbaga, tumaas ng kilay nitong mga ibang bansang respetable sa Europa, alam naman ho natin yung ibang mga bansa niyan sa United Nations, sila ho'y nagsama-sama para ho pakinggan at hindi ho sila miyembro or anumang, kumbaga, they're not a party to this particular, sabihin ho natin, claim. So sila ho yung third party na pinakinggan lang ho. Lumalabas ho talagang atin ho At naniniwala ho talaga ang Bitag Live na kinakailangan talaga ng diplomasya sa administrasyon ho ni President Duterte na tayo wag ho tayo padalos-dalos. Baka makanti ho natin ng China at saka ang mangyayari, magbibigay pa ho lalo sila ng dahilan kasi hahaba pa hong kiyaw-kiyaw, hahaba pa ho yung problema. Meron ho kasing isang alkaldeng maliit sa munisipyo at sa Zambales na pwede na raw mangisda sa lugar. Bossing, mayor, hinay-hinay lang. Huwag kang padalos-dalos. Ganyan ho kasi kung minsan may mga ibang gustong sumakay sa issue at nakikiride on lang na baka hindi mo naintindihan na yung talagang issue ho rito. Alam niyo mga boss, sa sitwasyong ito, tayo ho kinakailangan medyo pakumbaba. Medyo ang effect ho natin, underdog effect, na para yung buong bansa sa buong mundo, dito ho tayo papanig ho sa atin. Natural pressure ho yan sa sinasabing malaking mandudurong bansa tulad ho ng China. Siyempre sa una, kukontra ho yan Sa una, naturalmente, papalag ho yan. O nga naman, kahiyaan ho Hindi ho ba? Kahiyaan na lang ho yan. So bigay na ho natin yung sinasabing medyo ang dating consuelo de bobo na parang diplomatic pa rin tayo kasi alam naman ho natin pumanig na ho yung mga bansang respetable. Kaya hindi na ho dapat nating kantihin pa to bagos wag ho tayong padalos-dalos o bakang iba dyan, baka pumunta na lang agad doon tapos magrarally na kayo, magdala kayo mga flag. Awatin yan, mga Philippine Coast Guard. This is the time na medyo maging mahinahon ho tayo. Kaninang umaga, iba ho yung dating ng ating programa kasi sinabi ko kanina, ayaw ko nang ulitin ngayon kasi madali naman ho sigurong panoorin na lang yung kaninang Bitag Live kasi nasabi ko na ho ang ibig sabihin ng salitang respeto. Ang respeto ay nakakamtan, hindi pinagkakaloob sa pamamagitan ng pambubuli.
At ang respeto ho, ay nakakamtan ho yan kasi ang mga ginagawa mo katanggap-tanggap. Naturalmente, pag respetable ka, marunong kang rumespeto, katanggap-tanggap ang ginagawa mo, ganun din, nakakamtan mo yung sinasabing integridad at kredibilidad bilang isang bansang malaki na respetable ka sa mga uring bansang kalalaki na kapareho ng China. Sino ba naman laki-laki mo tapos dinuduro mo maliit?